Bawal ang sad, dapat happy. At bawal ang fake news, dapat legit. Dito sa... Bawal Oh, marami mang bawal, pero ang manalo, hindi. Kaya ito, i-check na natin ang judge today na pwede mag-uwi ng 100,000 pesos! Ayan siya. Ayan. Hello mga Dapper Cats! Maalong tanghali sa inyong lahat. Ako po si Alfang Chunam de Guzman, 28 from City of Calapan, Province of Oriental Mindoro. Pero ngayon po ay nandito ako ngayon sa Real, Calamba City, Laguna. Sa ngayon po ako ay nagtatrabaho bilang isang team leader sa isang company dito po sa Real, Calamba, especially po sa warehouse po. And minsan po nagsasideline pa rin ako sa pag-tutor at ganyan din po minsan nagmamassage din po ako. Depende po sa available po ng time. So kung ako po ipapalari na mapili po dito sa Bawal Judgmental ay magagamit ko po yung mapapanalunan sa pagpapagawa po namin ng bahay. Dahil hanggang sa ngayon po ay wala pa rin pong division ng aming bahay at gusto ko rin po mapalaki nito ng kisame. Pangalawa po ay makakabili po ako ng mga materials na gagamitin ko para po sa aking review para sa board exam. Sana po ay mapili ako dito sa Bawal Judgmental. Maraming salamat po. Lover Cats mula sa Oriental Mindoro, Alfrank John de Guzman. Hi, Kuya Alfrank. Hi. Hello po. Hi, Frank. Shoutout mo muna yung mga Dapper Cats sa ating nanonood ngayon. Sa Kalapan. Ayun po, maalong tanghali sa inyong lahat, mga Dower Cats. Shoutout po sa mga kapatid ko na nanonood dyan sa Calapan City at sa San Teodoro, sa Batangas, Laguna at Cavite. Ganon din po, shoutout po sa mga kasama ko sa trabaho at sa mga professor ko po dyan sa Dalubasan na lungsod ng Calapan. At shoutout ko na rin si Mami na nasa US. Mami, happy birthday. Mami Shout out, happy birthday. Shoutout ko na rin yung kaibigan ko na taga-Kalapan, Mindoro din, si Jaime Rias Arabani. Ay, wala na. Lumipat na raw. Nasa Occidental Mindoro na. Okay, Frank. Judgmental ka ba? Medyo po. Very good. Good luck. Gamitan mo yung pagka-judgmental mo dahil dyan na mag-uwi sa'yo ng jackpot prize na 100,000 pesos! Sina Lunye, ulitin natin. Tuloy. 100,000 pesos! Bunot, mga Dapper Cats! Bunot, Let's go! Go right. Go right. Ladies first. Bunot-bunot. 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 Bunot magkaka. Bunot-bunot. Bunot-bunot. Bunot magkaka. Bunot-bunot. Bunot-bunot. Bunot magkaka. Bunot-bunot. Bunot-bunot. Bunot magkaka. Bunot-bunot. Bunot-bunot. Magkaka. Mga Dapper Cats, reveal! Ang tunay na makina. Alright, mga Dapper Cats, Oogie, pwesto. Later, Dower Cats. Kaya ito na, mag-ready ka na, Frank. Ito na mga pagpipili-pilihan mo. Umpisa natin kay letter A. Magandang tanghali, Dapper Cats. Ako po si Dexter at naniniwala po ako sa kasabihang daig ng maagap ang masipag. Thank you, Doc. Hindi, doktor yan. Ay, di ba si Dr. Neil to? Hindi si Doc Neil. Kamukha yung Dr. Neil. Thank you. Kapes. At eto naman po sa letter B. Magandang tanghali. Ako po si Cora Casiano at ako ay naniniwala sa kasabihang ang isang lalaking mabuting anak at kapatid, asahang mabuting asawa at responsabling ama sa kanyang pamilya. Totoo po yan. Totoo po yan. Ito naman si letter C. Lock in, please. Ay, ako po si Gracelyn Bundok. Naniniwala po ako sa kasabihan na time is precious. Ay, napalitan na ng gold. Oo, iba na ngayon. Precious na. Overused na raw yung gold. Ito naman, si letter D. Magandang tanghali, Dabar Cards. Ako nga pala si Joanne Sorbilla, naniwala sa kasabihan,
Huwag umasa sa itsura, dapat ugali ang inuuna. Totoo. Ganon. Tama ba yun, Alan? Aba, ewan ko. Parang sa may mga itsura, yung kasabihan na yun. Kaya eto na, Al Frank, naumpisa na natin. O, nakilatis mo na ang mga choices natin ngayon. Kaya umpisa na natin ang... Ang round 1 hitid sa atin ang TNT. Dabber Cats, para sa pangmalakas ng TikToker in you, mag-TNT free TikTok for all na. Get it now when you buy selected TNT promos sa Giga Life app or star 123#. Dahil basta TikTok saya, TNT yarn! At mayroon tayong lucky TNT subscriber today. 14 years na siyang TNT subscriber, si Pinky Niega ng Calamba, Laguna. Nag-comment lang sa Facebook page ng Ikulaga. Panalo na agad ng 1,000 pesos worth of load from TNT. Congrats, Dabber Gods! Congrats! Go, friends! Thank you, friends. Frank, 50-50 tayo dito sa round 1. Dalawang hahanapin mong tama, dalawa mali. Iwasan mo yun. Kuya Al Frank, ano po sa tingin niyo yung tanong? Sino-sino po sa kanila yung... Sino-sino sa kanila yung may asawa na mas bata sa kanila? Saan mo nakuha yung tanong na yun? Naisip ko lang. Naisip mo lang. Kala ko it's a prank. Si Al Frank. Pang-corporate yun Ang galing! It's a prank! It's so friend. Nahahawa ka na, Brad. Al Frank, sorry, hindi ko masasabing dikit malayo eh. Eto kasi ang totoong tanong! Sino-sino sa kanila ang may anak na college student noong nawala, naging biktima ng school violence? Okay, Kuya Al Frank, ito yung ibig sabihin ng tanong. Nawala, ibig sabihin ay nabawian ng buhay dahil sa school violence. And yung kwento natin ngayon ay hindi po para sirain yung mga or sisihin yung mga school o anumang organisasyon. Nangyayari po talaga to sa mga iba't ibang lugar, kaya dapat napag-uusapan din. So, Kuya Frank, malinaw yung tanong? Okay. Ito naman ang iyong mga pagpipilian. Sa letter A, andyan si Kuya Dexter. Sa letter B naman po, andyan si Ate Cora. Sa letter C, si Grace. Letter D, si Joanne. Sa ngayon pa lang, Al, meron ka ng 50,000. Bawat sagot mo, bawat maling sagot mo, may katumbas na halaga. Opo, meron po dyang minus 10K at minus Hoy! 20K! Sama-sama niya. Bilang, minus 10,000 pesos! Sinasabi natin, bata na ito, dapat iningatan natin. Al Frank, ito kasi sinasabi ko, yung 10,000 Kasama po yan sa acting. Alam mo ba, sa kagustuhan ng makatulong sa'yo, si Raisa nahulog pa. Al Frank, kung gusto mo kami pagawa Hindi, pa sayang nyo. kasi yung 10K talaga eh. Nalagyan mo ng division. Ano At ba ano ito? pa? Minus 20K! Ang yabang-yabang mo. Nahulog ka. Ting-ting-ting! Ibang negosyo mo yung 20,000. Okay ka lang, Rice? Ang lalaki kasi nung step. Ang ibig namin sabihin, Frank, protect your money. May 10 seconds ka para mag-isip at mamili ng dalawa. Correct. And ang una mong sagot ang magiging final judgment mo. Okay? Your timer starts now. Dalawa. Si letter B po at saka si letter D. B, D. B at D. B as in Bog. bog. At D as in Toy. O teka, ano nangyari kay Raisa? Ano? naging beauty queen. Sob! Nagulat kasi kung bakit kayo nagtakbuhan nung sinabing minus 10,000. Nagulat, tumakbo rin siya. Ayun. Pinulot niya lang yung 10,000. Nahulog kasi. Sayang. Pero, baby girl, diyan ka muna, makinig ka muna sa Thank you, usapan. Kuya. Pero sali ka rin sa usapan ha, kasi... Kasi estudyante siya. Oo. Sama rin sa usapan. O, ayan ha. Ano pinagbasihan mo? Yung pagkadapa? Ano ba? Change topic. Ang mga hindi mo napili, si letter A. A, yes. Si Dexter. Dex. Upo muna, Dex. Upo muna, Doc. At si At letter si- C.
Log out muna, please, Grace. Ang mga napili mo naman ay sina B, Cora. At sa D, si Joanne. Unahin natin si Letter B. B as in Bog. Mami Cora. Tama ba si Al Frank na pinili si letter B? At check na moment yan natin sa atin ng Lazada! Mga Dabarkad, sa Lunes na ang Lazada 66 mid-year mega sale sa June 6 hanggang June 8 yan. Hello! Sa Monday na, up to 6 discounts ang pwedeng pagpatong-patungin at sabay-sabay gamitin. Nandiyan ang free shipping vouchers, Lazada bonus, 10% off every 500 pesos spend, cashback, Lazada vouchers, payment vouchers, and seller vouchers. Napakarami. Lahat yan Nasa Lazada! Hindi po tayo nagsasaya dahil namatayan ng anak si Ate Cora. Nagsasaya tayo dahil perfect pa rin yung 50,000 mo, Al Frank. Chikahin muna natin. Tita Cora, Mami Cora, kumusta Yes. po kayo? Kumusta po? Mabuti naman. Ano pong nangyari sa Mabuti na. inyong anak? Namatay siya sa hazing. Saan po? Hazing. Oh. Ano pong pangalan niya? Alexander Miguel Si Casiano. Alexander. Ilan taon na po siya? Noong mamatay siya, 19 years old. Oh. Ang bagets. Anong year pa lang po siya sa college nun? Anong year po siya sa college? Third year college, public ad. Third year? So administration. parang isang ano na lang. Balak niya mag-law graduate afterwards. Balak niya mag-law. Oo. Kailan po nangyari ito? 1998. Oh, matagal na. Mami Cora, nun po bang, sabi nyo, sa hazing, Asan? sa hazing nangyari ang pagkawala ng anak niyo? Oo. Mami Cora, alam niyo po ba nasasali siya ng fraternity? Hindi siya nagpaalam? Kasi number one rule ko, walang sasalihan ganong klaseng organization. Kaya lang, siguro yung pangarap niyang maging lawyer, at saka may pagka-leader eh. Gusto niyang maging kumandidato, gano'n, maging politiko. Siguro, yun ang nag-ano sa kanya. Kung bakit gusto niya sumali doon. Para kasing brotherhood, eh. Yes, Kasi Yes. parang ganun. eh, no? marami sa mga lawyers din po kasi lalo Oo, na pag karamihan kasi. papasok sa politika, gusto nila to establish yung network bata pa lang. Ganun nga. Ilan po ang inyong anak? 3. Pang-ilan po si Alexander? Pangalawa. Pero Tsaka pinakamatalino. Oo, kaya Pero na law ang Kanino kinuha nagmana? eh. Ha? Kanino nagmana? Kay Mami Cora. Siguro sa akin. Pero May tanong po si Jose sa'yo, Ate Oh, Cora. Mami Cora, nung nangyari po yun, ano yun? Nalaman nyo na lang na doon na inabot o umuwi pa ng Hindi. bahay? Kasi, nalaman ko na lang sa hospital na yun ang ikinamatay niya. Kinonta ka na lang po. Kasi, nung dumating ako sa bahay, sabi sa akin ng katulong ko, meron, nasa hospital siya, at kung pwedeng puntahan ko. Akala ko naman car accident. So, pagdating ko doon, sabi ko, asan yung nakabunggo? Ganun pa salita ako. Sabi nung hipag ko, hindi, hazing. Sabi ko, bakit? Sabi ko, siyempre, bakit ganun? Sabi ko, bawal yan eh. Sabi ko, bawal na bawal sa akin yan. Pero nang dinala nila ako sa morgue, hindi ko napigilan talaga yung, kitang-kita ko talaga yung kulay talong na yung mga braso niya. At according sa autopsy, durog ang laman. Hindi talaga mabubuhay. At hindi yan lang ang nakita ko, pero hindi ko nakita yung pati pala yung kanyang mga hita, ganong kulay talong din. Nakita ko na lang sa TV. Kasi naging sensationalized yung case eh. Usually po kasi pag ganyan talagang ang nagkukulay violet lang talaga is yung sa hita. Yun yung pinaka na hindi. Yung sa kanya, pati ito sa Oo, braso, parang sa dibdib. sumobra. Dapat sa hita lang talaga. Yun yung ginagamit talaga sa normal.
Pero talagang kanya, maski yung buong braso katawan po, niya oo. meron eh. Ano pong sabi ng asawa ninyo? Wala. Kasi hiwalay kami. Mhm. Ako lang nagpalaki sa mga anak ko. Paano po yun? Gano'ng kahirap yun na... Nag-iisa kayo. Mahirap, pero nakaya. Ay, sa tulong ng Diyos, gano'n naman talaga eh. Yes. Pero ang sakit po kasi nun, una-una, pinagbilinan mo siya na wag siyang sumali sa kung anong organisasyon, and yet sumali siya, and doon siya mismo binawian ng buhay. Oo, yun nga eh. Gano'n nga siya. Gano'n nangyari. Ano po sabi ng mga kapatid? Yung bunso ko pala, alam niya na mag-a-undergo siya ng initiation rites. Initiation. Hindi sinabi sa akin. Kasi nung after mamatay nga, umiiyak na yung bunso ko. Sabi niya, I'm sorry, Mama. I'm sorry. Kasi ang bilin kasi ni Kuya sa akin, after na makasurvive siya dito, tsaka niya sasabihin sa'yo. Gusto niya ipagmalaking mo siya. Ipagmamalaki ko ba yung patay na? Sabi ko gano'n sa kanila. Pero, ando na wala akong magawa. Hindi ko masisisi yung anak ko kasi very close sila eh. Yes. Hindi ko naman masisi yung bunso ko. So may yung bunso nyo, parang may pagsisisi pa siya nangyari sa sarili niya. Parang ganun siguro nga. Pero talagang sinabi sa kanya, hindi kita sinisisi, hindi mo kasalanan yun. Don't take it to yourself, sabi ko gano'n sa kanya. Kasi ganun talaga, siguro hanggang doon na lang yung buhay, pati ng aking anak. Pero noon, Mami, siyempre, nung nangyari yan, na galit kayo sa mga taong nakagawa ng ganon. Kamusta po ngayon? Nakapagpatawad na ba kayo? Napatawad ko naman kasi nung undergoing yung case, every night napapanaginipan ko siya eh. Oh. Kasi every night umiiyak ako. Sabi niya, Mama, magpatawad ka na lang para matahimik na rin ako. Sa panaginip niyo po, talagang every night yun. Not a single night, hindi ko siya napanaginipan. Tapos nagkaroon kami ng plea, sabi ng lawyer ko, kung gusto mo, mag-plea bargaining agreement tayo. Nung una ako kasi nga, kaso yung anak ko, lagi sinasabi na, Dinadalaw kayo sa panaginip. malungkot ang mukha niya. Papakita siya. Hindi siya masaya talaga. Hindi siya masaya sa kinalalagyan niya. Tapos, yun nga, nung matapos yun, nagkaroon kami ng plea bargaining agreement, pinatawad ko sila. Sabi ko, basta pakulong lang kayo ng 3 taon. Ayos na sa akin yun. Kasi hindi naman sila kriminal talaga eh. Yes. Talagang nagkataon lang na yun ang naging kaso nila. Hindi ko alam kung maniniwala kasi at nung araw na yon, nung gabing yon, nung kami matapos sa plea bargaining agreement namin, dinala niya ako sa isang lugar na napakaganda. Hindi ko alam kung langit yon or ano yon or paraiso yon, pero panaginip sinabi pa niya rin sa po akin, yan? Panaginip pa rin yan? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam ang Parang panaginip. real Basta- na, parang... Kasi nangyayari sa akin, pagkahiga ko, bigla ko na lang siya nakikita. Yan, pagkahiga ko, naandun na ako sa lugar na yon. Tapos sabi niya sa akin, masaya na ako. Sabi niya na, nakita mo ako nalalagyan ko, sabi niya. Kaya, huwag ka nang malungkot. Alam mo, after that, sa totoo lang, yung lugar na yon, never kong naranasan dito sa mundo. It was so peaceful, very nice. Talagang paraiso nga eh. Kaya nung sabi ko, ayoko nang bumalik. Sabi ko doon sa aking anak. Sabi niya, paano yung mga kapatid ko? Huwag ka bumalik. Huwag kang Paano yung mga sasama. kapatid ko? Sabi Langit niya. na nga yata bigla akong yun. nagising. Bigla akong, nagising ako. Uhaw na uhaw ako. Hindi ko alam. Totoo yun. From that time on, Mami, umokay ka na. Tapos, nagkaroon ako ng, Peace of mind. nawala yung galit, nawala yung, kasi nakita ko, ang ganda ng lugar niya eh. Ayoko na nga bumalik eh. May mga Pwede lang, may huwag ka mga nang bagay bumalik. talagang ganun na ang hirap ipaliwanag na hindi maniniwala yung ibang tao. Pero ayon doon sa mga namatay kasi, hanggat hindi sila napapatawad o nakakapagpatawad, hindi sila muna makakatawid doon sa kabila. Correct. May So, ganun daw eh. tawad muna bago tawid? Oo. Oo. Magkadikit yun. Bawa, bumili ka. Mahal naman. Patawad naman. Pag binigay mo yung tawad, Tatawid ka na. makakatawid ka na. Tawid. Pero ewan ko lang kung maniniwala kayo. Naniniwala po ako. Kasi
Sa ganda ng sinabi. Sandali na naman ang ganda ng sinasabi ni Mami. Sa ganda ng sinabi Nung niya, araw Mami. ng living niya kasi, that night, sinabihan ko siya na, pwede bang yakapin mo ako sa huling sandali? That night, paghiga akong ganon, bigla akong bumangon. Pagtingin ko, endon yung katawan ko. Nakikita ko sarili ko. Pagkatapos, nakita ko lumalapit yung anak ko, nagyakap kami. Ramdam na ramdam ko yung ano eh. Lahat na ano, kaya alam ko hindi pa nagiinip eh. Paano kayo nagising, Mami? Wala, bigla na lang akong nagising. Na maginhaw. Uhaw lang kayo pero ang sarap Oo, ng pero pakiramdam. nauuhaw ka talaga. Yun ang- Nakainom ka ng tubig Oo, after. laging naman ako may tubig kasi sa side table. Alam niyo po ba ngayon na nakaupo po ngayon doon sa standby area namin si Mami Cora. Tapos? Andun siya ngayon. Pwede na po kayong bumalik. Siya na mismo yung nagsama na yung katawan ng diwa. Ito ko yung sabihin ako kay Pero, Mami Mami Cora. Cora, Mami Cora, kunyari, andyan yung anak mo ngayon, ano pong mensahe mo sa kanya? I love you. Basta walang kapalitang, kahit ang dami mong anak, walang kapalit yun. Kahit ang dami mong anak, walang kapalit yun. At mahal na mahal ko talaga siya. Lahat naman ng anak ko, mahal ko. Pero pag may nawalang isa, kasi hindi mo na makakapiling eh, di ba? Siyempre, namimiss mo. Mami Parang ang Cora. feeling mo, mahal na mahal mo siya sa lahat. Mami Cora, Yes, ma'am. ano Yes. nga po pangalan nung anak nyo? Alexander. Alexander. Natatandaan niyo po ba, Mami, nung buhay pa po si Alexander, kung ano po yung huling na pag-usapan niyo? Yung parang may premonition ba? Babadya. Yung ganyan, na parang nagpapaalam, yung parang Nagpaalam siya ng ano, kasi ihahatid daw niya yung, kasi yung Coneo fight niya, kasama niya sa bahay. Sabi niya sa akin, ihahatid ko lang yung kaibigan niya. Hindi ko naman alam na may initiation rights nga. Pero ang napuna ko sa kanya, ang puti-puti-puti niya. Nagniningning yung katawan niya. Yun ang napuna ko. Ang puti-puti niya, talagang para yung nakakita ka ng santo na nagniningning. apparition, Ganon parang ang ganon. itsura niya. Pero hindi ko alam na yun pala yung... Tinanong ko yun sa mga psychic. Si Lichao ko kung kilala nyo. Tinanong ko na yun eh. Ano po Bakit to sabi? ganon? Sabi niya kasi para daw yung ilaw na malapit ng mapunde, lumiliwanag ng sobra-sobra. Yun daw. Pero Yun hindi ang siya- yung paliwanag niya sa akin. Wala kayo nakikita, nagugluta Wala siya. eh, wala akong Hindi pa nakita. uso nun yun, Wala 1990s pa pa yun eh. Pero Mami, Si Kuya Jose. napakaganda po ng mga sinabi nyo, lalo-lalo na yung pagpapatawad. Pero hindi naman sa lahat ng nakagawa ng ganyan gagawin natin dahil madali magpatawad yung mga tao. Kumari, iwasan na po natin Correct. yan. At tumama sa tamang proseso ng pag- Tsaka, hindi madaling magpatawad. Opo, pero nagawa nyo. Pero nagawa nyo po. Dahil din sa anak niya, dahil din kay Correct. Dahil sa Alexander. oo. Thank you po sa pag-share ng story, Thank you, Mami. Salamat Ate din. Cora. Upo po muna Maraming kayo. salamat. Di alam po, tignan nyo nga nung Nagniningning po ba? Or... Thank you. Lumutang, no? Lumutang. Ops, buo pa ang 50,000 ni Al Frank. Dito tayo ka letter A. Doc, tayo po. Hindi si Doc Lil Dexter. pala. Dexter. Tama ba na hindi pinili si Dexter? Yun. Uy, buti na lang. Buti na lang. Pwede minus 10,000 10,000 pesos. Yun naman, Dex, yun ang hinahanap natin. Yung meron nawalan ng anak. Anak. Na Siyempre, college, na tama? college, anak. Ikaw, ano namang case dun sa'yo? Kapatid ko po, Ang ang namatay. matay din. Dahil? Dahil sa... Kagaya ng kay Ma'am Cora, hazing din. Hazing din. Oh. Mas matandang kapatid sa'yo or mas bata? Bunso po namin. Uy, mas As in, gaano kabata nung nawala? 20 years old po siya nung namatay siya. Oh. Noong 2019. Oh, bago Uy, lang. bago lang. Opo. Tatlo na Akala sila ko parang magkapatid, oh. ang hazing is very rampant nung mga 90s pa, oh. no? But Apparently, meron pa din dire-diretso. ngayon. Meron pa rin Tuloy-tuloy hanggang yan. ngayon. Tuloy-tuloy. Dexter, yung picture nung kapatid mo, saan siya nag-aaral? Parang formal yung kanyang kasuotan. Isa po yun sa mga premier military academies natin dito sa bansa. Oh.
So, militar ang kanyang pinag-aaralan. Yes, yun po Oo. yung pinupursue niya kasi yun yung supposedly pangarap niya. Mhm. Were you aware, Parang Dexter, alam ko yung case na yun. na papasok siya sa isang organisasyon na may initiation? Before po kasi siya pumasok, kinausap ko rin siya, anong plano mo sa buhay mo? And then, yun, sabi niya sa akin, papasok siyang PMA. So, finorgo namin yung second sem niya sa college kasi natanggap na siya sa academy eh. And then, yun nga, akala namin okay lang kasi yung family namin galing din sa military background. So, we had no idea na sa kapatid ko pala mangyayari yun. Pero sinabi niyang naka-join na siya ng frat? Wala naman pong frat doon sa loob. Ano? But according to most people na nakakausap ko, part of, minamask nila ang reason behind it as part of training. Meron ganun kasi, minsan sa loob nagiging part ng training kasi minsan mahina ang katawan, minsan napapasobra din yung pagte-train. Pero kayo sir, kagaya niyo si Mami anak niya. Anong pangalan ni bunso, kapatid? Ano pangalan? Darwin Dormitorio, sir. Darwin Dormitorio. Ang daming D nun Oo. Puro kami 3D. Darwin. Tapos, sa iyo, sa kuya, nung mabalitaan niyo ba, nandun pa siya or naiuwi pa sa bahay? Ano po kasi yun, namatay siya September 18. So, hindi kami sinabihan kung anong nangyari. But, nagbiyahe kami galing Bukidnon. Papuntang paakyat doon sa Baguio. Ilang oras yung binyahe namin. Tapos, hindi nga nasabi sa amin directly ng school na ganun yung nangyari. Pero nung kinahapunan, may mga na-receive kaming tawag, text na Lumabas na. sabi sa tatay ko, condolence, Mista, for what happened to your son. So doon namin nalaman na yung kinakatakot namin naging totoo na pala. So nasa airport kami noon, hindi namin mapigilang umiyak kasi yun nga, alam mo Gaano kahirap sa isang kuya? Then paano mo tinanggap yung news na, you know? Napakahirap po talaga sa totoo lang kasi admittedly up to now, never ako nagkaroon ng chance to mourn for my brother kasi I had to file the case. During that time na namatay siya, instead na makiluksa ako sa pamilya ko, nagtanong-tanong ako kung anong nangyari. And then, yun nga, kailangan mo kasing i-process yung mga papeles para ma-file yung mga criminal cases sa korte. So, isipin mo yung biyahe. Ginagawa mo yan eh. Bukidnon, Baguio, tapos pagod ka na katawan mo, pagod na rin yung damdamin Emotional mo, Hindi mo na emotional. maintindihan. Dexter, yung hindi simple yung binanggit mong conflict kanina sa iyo, no? Dahil gusto mo sana mag-mourn with your family but you were busy attending to the case. Pag ganun, Dexter, ano yung saloobin mo mismo while inaasikaso mo yung mga kailangang asikasuhin para kay Darwin? Ano yun? May galit ba? Or namimiss mo siya? Ano yung pinagdadaanan mo? Ako namimiss ko talaga kasi yun nga, 3 lang kami. And then, syempre, galit ka kasi ang intent lang naman dun is mag-training. And then, ma-fulfill niya yung pangarap niya. Proud ka na may nararating siya on his own. Yun yung mga sad side. At the same time, kasi, while nandito kami, na ganito na nga yun nangyari, pinocus na lang namin yung energy na parang maging crusade siya. Kasi, after his death, marami pa rin namatay of hazing. And, ano pa ba yung kailangan gawin para matigil to? May batas tayo, may iba-ibang ginagawa yung gobyerno, pero it's still happening. Bakit nagpapatuloy? Kasi after my brother, 5 pa po yung namatay to hazing na documented. So ano pa yung undocumented? Yun, napakasakit na ganun yung nangyayari. And then, ano pa ba? Very heavy, always. Mag-attend ka sa hearing every time na nandun ka, you get to relive everything.
Again and again. Mavi-visualize mo kung ano yung... Babalik ng babalik eh. Babalik ng kinahinatnan. babalik, yung alaala, yung sakit, yung galit nandun. Pero ngayon, sir, kamusta? ano lang, fighting lang. Kasi yun lang Pariwa naman yung magagawa mo eh. To give justice to him and potentially, sana matigil na, di ba? Wish ko dati is it stops with my brother, pero hindi eh. So, Kung hindi mo kukontrol, itigil na. Di ba? sana po. Sana. Ongoing yung kaso nyo. Yes, sir. Anong gusto mo sabihin kay Darwin? Siguro, dati may ano lang ako, pwede sumegway konti. Kasi nung maliit pa siya, tinutukso ko siya parati na bagay kayo ni Hopia. Tapos ang sabi niya sa akin parati si Miles yung crush ko. So nandito si Miles. Ay, naku. Sabihin ko na lang. So, Sabi ko na. Dexter, Si Hopia yung huwag ka sana mabibigla. Carol Turen. Andyan si Darwin sa tabi ni Miles. Uy. Si Miles ang gusto niya. Crush niya si Miles. nung maliit pa siya. Wala siyang... Miles, since Dahil sa jokes ko po yun. Kaya na-in love Din siya na. yung tinatanong namin. Ikaw naman, baka may message ka kay Dexter. Siyempre, hindi mo alam. Darwin. Hindi kayo nag-meet. Darwin, na may Darwin. nagkakakrush sa'yo. Hindi kayo na nag-meet. ganon. Ikaw, kung sakali nagkakilala kayo, ano kaya yung sasabihin mo sa kanya? Darwin. Hindi, kay Hindi, Darwin. kay Dexter. Kay Mami Cora. Ito. Sana, bibigyan ko sana siya ng maraming jokes kung sakaling nag-meet kami para mas lalo siyang ma-in love sa akin. Wow. Pero, sa panaginip ko mamaya magjo-joke ako sa kanya. Yan, sabi mo yan, See you ha? later, Darwin. Papasaya man lang siya. Sabi mo no? yan, ha? Okay, thank you, Miles. At thank you rin, Maraming Dexter. salamat po. Thank you, Dex. Dexter. Sana matapos at sana mabigyan Yung ng kaso, justisya. no? Thank you, Dex. Aba. Papa, buo pa din. Dito na Eto tayo sa na. pinili na letter D as in Doy. Doy. Tama ba, Joan, na pinili ka ni Kuya Al Frank dito sa round 1? Minus 20,000 pesos. Okay lang yan, Al Frank. Meron ka pa rin 30,000 sa pondo mo. Eto, makipagkwentuhan tayo kay Joanne. Joanne, ang hinahanap kasi natin ay yung nawala ng anak na college dahil sa school violence. Sa inyo pong kaso, Ate Joanne, anong nangyari? Sa akin po, yung anak ko po ay 14 years old high school. Nung nabully sa school. High school pa lang. Opo. 14. Nabully? Nabully. Tapos, Tapos? Na binugbog po siya sa loob ng school. Ha? Sino Hindi po yung nagbugbog? ordinaryong Yung bully mga lang. schoolmate po niya. Hindi to fraternity or grupo? May fraternity din po yung mga batang yon, pero hindi po kasali yung anak ko. Anong nangyari sa inyong anak? Napagtripan. Namatay po siya. ah, Na ano po siya yun, na comatose ng Wow. 2 days. Tapos, pero tinapat na ako ng doktor nung nakumatose na siya. Tinapat na ako ng doktor na yun na brain dead na siya. Pero umaasa pa rin ako na Mabuhay. gumising. Pero teka muna, Ate Joanne, sabi nyo, sa loob ng eskwelahan nangyari. Opo. Ano ho daw ang so may gulo. May gulong nangyari. Bali, recess kasi yon. Bali, grade 7 at saka grade 9 ang magkakasama mag-recess ng umaga. Tapos, yung grade 8 at saka grade 10, bali, 9:30 to 10. Yung grade 7, grade 9, 9 hanggang 9:30. Bali, yung time na yon, mga konti lang yung mga bata lumalabas. Tapos, yung anak ko naglalaro lang ng sipa. Okay. Tapos, yung napagtripan sila, dalawa lang kasi silang estudyante nung kaklase niya naglalaro. Tapos yung laruan niya natapon sa malayo. Tapos hanggang dumaan yung isang grupo, yung nag-asaran. Tapos sabi, tapos sinipa-sipa yung laro niya. Di nagalit yung anak ko, syempre, kasi laruan niya yun. Tapos sabi nung bata, mayabang daw yung anak ko, nagmumura. Tapos sabi nung mga grupo na yung mga kabataan ng grade 7, sabi na, suntukan na lang. Oh. Ayaw ng anak ko. Tapos ayaw din nung grade 7. Sabi niya, baka daw ma-guidance. Ano, yung mga bata pong nakaalitan ng anak ninyo, mas bata? Hindi po. Mas matanda? Oo, 16 years old.
grade 7. Tapos nangyari ang gulo sa loob po ng eskwelahan. Yes po, sa harapan mismo ng room niya. Sus. Tapos paano ho nyo nalaman? Tinawagan na ho kayo ng eskwela? Hindi po siya pinauwi ng ng teacher na yon. Bali, hinimatay yung anak ko nung unang round. Tapos sumigaw may yung... round pa. Opo. Sumigaw yung... Nung himasmasan yung anak ko, syempre, nasaktan siya. Sumigaw yung isang teacher doon na, oh, second round. Kung may aawat sa inyo, idadrop Parang ko. tinolerate ng teacher? Opo. Sumigaw po yung isang teacher doon na may round 2 pa daw. One versus madami. Bali, nung pangalawang round, 1-on-1 na sila. Pero yung anak ko, napabagsak niya nung second round. So nagtuloy-tuloy. Ganun. Opo. Ano yun? Ano po yung Facebook nung teacher? Charis, wag na. Joke lang. Paano ho yun? Nawala na ng malay, nagtuloy ang away. Nakauwi pa po ba? Ano ang pangalan ng anak ninyo? Yung pagkahimatay ng anak ko, syempre, nasaktan siya, nahimasmasan siya kasi nilagyan daw nila ng yelo eh. Nung paglagay ng yelo, syempre, nahimasmasan yung anak ko. Ang ginawa nung teacher, pinasok sa room. Tapos nung nahimasmasan na, lumabas siya, nakita niya yung bata. Ano ang pangalan ng anak ninyo? Ate John Joanne? Mark po, Sorbilla. John Mark. Ate, ibig sabihin, dalawa lang silang nagsuntukan. Po? Dalawa lang sila, yung anak mo tsaka Nung yung kalaban. second round po, pero nung first round, hinawakan siya ng mga kaklase ng bumugbog sa kanya. Nakikita po ng teacher ito? May isang teacher po ang nakakita. Bali, yung teacher na yung kasi senior siya eh. Parang takot sa kanya yung mga teacher doon na mga Ano naman bago kung senior lang. siya, Hindi teacher inawat? pa rin sila? Hindi inawat? Hindi po, kasi sabi niya, ang aawat daw, idadrop. Siyempre, takot yung mga bata eh. Nung idadrop, sabi niya, idadrop daw niya eh. Ate Joanne, kailan po nangyari ito? 2016 po. 2000. September 8. 6 years ago lang. Ngayon, 6 years ago na nangyari ito kay John Mark. Ngayon po, ano na hong estado ninyo? Ano nang kalagayan ninyo, Ate Joanne? Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin matanggap hanggat hindi ko po nakamit yung hustisya ng anak ko. So nagdemanda din po kayo? Opo. Sino pong dinemanda niyo? Yung isang bata na yon gawa nung 16 years old siya ang nakasuhan. Hindi niyo po Bali, sinama yung below teacher? 15, hindi po eh. Hindi niyo sinama yung teacher? Sinama sa- ko po yung teacher, kaso nga lang, syempre mapira. Binigyan daw, balita kasi sa amin, binigyan niya ng mga tricycle yung mga magulang, kaya hindi tumistigo yung mga bata. Taga saan po muna kayo? Taga San Pedro po. Na-viral po yung anak ko nung time na yun. Nag-viral po yung 2016, September 13, namatay siya. Ate Joanne, napakalungkot po ng pinagdadaanan yung laban ngayon. Pero kapupulutan din po kasi ng aral to ng ating mga Dabarkads sa Ate Joanne. Lalo na yung may mga anak na nasa high school, no? Opo. Nakakaranas ng bullying. Ate Joanne, meron po ba kayong gustong sabihin sa mga magulang Bullies. na may mga anak na dumadaan sa bullying at pati na rin sa mga bata mismo na nanonood ngayon? Ano po ang gusto niyo sabihin? Ang gusto ko lang masabi sa mga magulang na ingatan nila yung mga anak nila, subaybayan nila, na kausapin nila palagi kasi hindi naman sa lahat ng oras makasama natin ang ating anak. May araw naman talaga mawawala sila sa atin, pero siguro hindi ko pa matanggap sa ngayon, pero darating din ang panahon matatanggap ko rin ang nangyari sa anak ko. Pero sa ngayon, masakit talaga eh, kasi mula nung namatay yung anak ko, mula nung nagkasakit yung anak kong yun, ako lang lahat eh. Walang tumulong sa akin. Kaya grabing sakit sa akin lahat. Ate Joanne, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong storya at sana makamit nyo na ang hustisyang hinahanap nyo para kay John Mark. Ano po? Maraming salamat, Ate Joanne. Thank you. Pati yung mga bata na rin, pag may naghahamon sa inyo Oo. ng away, tama yun. Ayoko na. Huwag Takot na lang ako magtapang-tapang. Kaya Kaya di naman minsan takot. naman din, kahit umayaw sila, hinahabol eh. Talagang... Ay, gusto- tatakbo pa rin Mga ako. estudyante, pag hinamon kayo ng away, wag na mag-pageant na lang tayo. Yan, pwede ba? Budget. Simulan natin. Candidate number 1. Pakilala. Charing. Charing lang. Umpisa natin kay candidate letter C. Ay, well, yes. Nakatakong, di ba? At kausapin na natin si candidate letter C. Ate Grace, log in please. Hi!
Hello po, hi. Nasaan ka po muna ngayon? Nasa ano po, Butuan City po ako. Butuan. Ang hinahanap Yes po kasi natin po ay di ba, yung magulang na may anak na namatay sa school grounds or habang nag-aaral. Kayo po, anong istorya po ng anak nyo? Yes po. Namatay po ang anak ko sa loob po ng school. Paano po? Sorry. July 6 po. Pauwi na sana yun. Pauwi na po sana sila. July 6, 2021. Last year lang po. Yes po. Tapos po? Ano pong pangalan ng anak ninyo? Jonas po. Pasensya na po ha. Hindi, okay. Go lang Okay lang po, naintindihan namin. Si Jonas. Yan po. Sa July 6 mismo ay na sila, palalabasin na sila upang makauwi na po. Ano po yun, yung tawag sa kanila po is liberty time po nila. Makauwi sa pamilya ng isang buwan. Parang Kasi sem break, pumasok ganon? Yan po, parang ganon po. Ilan taon na po yung anak niyo si Jonas? 20 po, 20 years old 20 years po. old. Bata din. Okay po, nung pauwi na po siya, ano po nangyari? Yes po, hinintay namin siya kasi excited na yon umuwi at saka kami din. Kasi 1 year po siya doon na hindi po nakauwi kasi pandemic yun. Lockdown, oo, pandemic. Yo po. So excited kami, naghintay sa kanya na makauwi. Tapos isang umaga po, may tumawag sa amin na guidance ng school. Ang sabi po ay papuntahin po raw kami sa school. Hindi nila sinabi kung anong nangyari po. Yun po. Pumunta po kayo. Pumunta po kami doon sa school. At pagdating po namin doon, yun na po, nag-report sila lahat na ang sinabi po nila sa amin ay sinuntok daw ng 2 beses lang ng isa ding senior doon, senior cadet din, estudyante din. Sinuntok ng 2 beses, tapos yun na agad. Yes po. Sinuntok raw ng 2 beses, tapos ang sabi naman ng umamin, nahimatay raw at sinalo niya. Ayun na, habang ginigising nila ay hindi na raw magising at dinala na sa ospital at doon po dead on arrival po yung anak ko. Ang sabi, dahil lang po sa suntok. Pero nalaman po namin na sa amin po ay hazing yun dahil sa autopsy po ay ang result po ay ng pagkamatay niya ay blunt head trauma. injury po. Blunt traumatic head injury. Kaya po hindi po kami naniniwala na sa dahil lang po sa suntok. Oo naman, wala naman pong namatay sa 2 suntok. Yes po, yun ang nakakalungkot. Pero kayo po, pinatawag po sa school, meron po kayong idea na kung nung papunta Bakit po kayo kayo sa pinatawag? school, meron po ba kayong kutob or idea kung bakit kayo pinatawag sa school? Actually po, hindi sa akin na sabi ng guidance, sinabi niya sa sa anak ko. Doon niya sinabi na nawala na raw yung anak ko. Tapos, namangha ako dahil yung panganay kong anak, nagpunta dito sa amin, at yun, sinabi nila sa akin ang nangyari. Alam na po namin, pero hindi namin alam kung anong cause ng death niya. Oo po. Kailan nyo po nalaman yung totoo? Na hindi lang pala sa 2 suntok namatay yung anak nyo? Yung yung result ng autopsy. At yun po ang pinaniwalaan po namin na hindi yun sa suntok. At Siyempre po, autopsy na ongoing yun. pa rin po ang namin, Kaso. case namin. Ilan po ang inyong anak?
Pito po sila. 7. Pang-ilan po si Jonas? Pang-apat Jonas? po. Pang-apat. Ano po ba dapat yung Kurso. or yung pangarap nyo para kay Jonas? Pangarap talaga ng magulang. Gusto ko po to sanang mag-engineer lang po siya. Pero pangarap niya talagang magiging kapitan ng barko. Kaya kumuha siya ng course ng Bachelor in Science in Marine Transportation. Nautical po. At doon din po na school ang gusto niya pong pasukan. Yan po. Sabi niyo po, parang one year na hindi kayo nagkasama ni Jonas, tama? Yes po, dahil lockdown yun. Ano po yung last na pag-usapan nyo, yung ganun? Nang July 5 ng gabi, nagka-video call pa po kami. Yan po sabi niya, Mama, paghanda niyo po ako ng masarap na pagkain. Pasensya na po ha. Okay lang po. Okay lang po yan, Mami Grace. Paghanda raw siya ng masarap na pagkain kasi doon kulang sila sa pagkain eh. Actually po, kahit hindi kami mayaman, yung anak ko po ay hindi siya kumakain ng isda. Tapos nakwento niya sa akin na doon raw, kumakain na raw siya ng isda. At sabi niya, Mama, ang sarap pala ng isda. Yan lang po sinabi niya. Tapos excited talaga siyang umuwi. Sa kami, naghihintay po sa kanya, excited din kami. Sana po, Mami, Namayak. maging Okay na lahat. oo, mapagpatawad na rin po kayo at sana umayos na rin yung case lumakad. Magdasal tayo na sana tulungan Oo. nila kayong makapagpatawad. Bilang isang tao mahirap pero sana samahan tayo ng Holy Spirit para makapagpatawad at magkita. Thank you, Mami Grace, ganun sa pa man kwento. din, makuha din Okay yung po, justice na salamat deserve. Justice pa rin. Salamat Mami Grace. po. Salamat po sa pagbahagi ng inyong kwento, Mami Grace. At God bless po. Ito po, mga Dabar Cats. Update muna, Kuya Al Frank. Meron kang 30,000 pesos ngayon sa iyong pondo. At mga Dabar Cats, mahabang usapin po ito na pinagkikwentuhan natin ngayon. At marami naman po tayong matututunan, lalo na yung mga magulang at mga anak. Ipagpapatuloy po natin ang kwentuhan sa mga choices natin sa YouTube channel ng Eat Bulaga. Abangan niyo po yan, Dabar Cats. Pero sa ngayon, Al Frank, ikaw ay meron 30,000 pesos. Dodoblihin pa natin yan. O madoble pa kaya yan mamaya. What? Kasama natin agad ang Wala Bawal na, dinoble Judgmental, na eh. ang Casino Active Alcohol. RC Cola! At bukod sa 60,000 na iuwi ni Kuya Al Frank, meron ka pang gift pack at ang mga choices po natin dito sa studio mula sa Flanax. At meron din kayong MWell Health Savers Plan. Kung kailangan magpakonsulta pero busy sa trabaho o kung kailangan ng medical certificate para sa trabaho, dapat may MWell app ka. Dapat may MWell app, download MWell PH app now na. At kasama din natin naghatid ng bawal dyan, benta ng Efficacent Oil. Congratulations, Al Frank! Panalo ka ng 60,000 pesos! Congratulations and maraming salamat sa mga magulang na nakasama natin ngayon at nabahagi ang kanilang storya. Magulang, kapatid, thank you. At Dabar Cats, anumang klaseng violence, kanino at saan man ito mangyari, sa anumang paraan, yan ay bawal. At patuloy po natin ipagdasal ang kapayapaan saan man mapunta at ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din po sa mga Dabar God natin na nakasama natin ngayong tanghalian. Marami pang bibidang kwento at sorpresa kayong aabangan dito sa Bida sa Puso ng mga legit Dabar Cats. Eat Bulaga!